Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito, malalaman natin ang huling pagkagising ni Makmak, isang graphic designer na nagising isang umaga na may kakaibang ingay sa kanyang apartment. Habang sinusubukan niyang intindihin ang mga nangyayari, unti-unti niyang natutuklasan ang isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Makmak? Manatiling nakatutok para malaman ang buong kwento. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagahanga ng kwentong kababalaghan. Ako po si Makmak at nagpapasalamat sa inyong oras upang pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako sa isang maliit na apartment sa Makati at nagtatrabaho bilang graphic designer. Madalas akong mag-overtime at lumalabas kasama ang mga kaibigan kong sina Jay, Liza at Anton upang magpahinga pagkatapos ng trabaho. Isang gabi, nagkayayaan kaming mag-inom sa isang bar at hindi ko namalayan na ito na pala ang simula ng isang kakaibang yugto sa aking buhay. Nagising ako na litong-lito, hindi ko maalala kung paano ako napunta sa aking kama. Ang huli kong naaalala ay ang masayang inuman kasama ang aking mga kaibigan. Naririnig ko ang patuloy na pagtunog ng aking mga tenga at inakala kong bunga lamang ito ng sobrang pag-inom. Dahil weekend, hindi na ako pumasok sa trabaho at nagpasyang magpahinga sa sala. Doon, napansin ko ang kakaibang ingay mula sa exhaust fan sa banyo. Ano itong ingay sa banyo? Bulong ko habang nagtataka. Tumayo ako. Iniisip kong may kasama ba akong umuwi, ngunit wala akong maalala. Paakyat ng hagdan, patuloy ang mga bulong at ingay mula sa banyo. Ngunit pagbukas ko ng pinto, wala akong nakita maliban sa malamig na tiles at ang walang tigil na pag-ikot ng exhaust fan. Bumalik ako sa kama, pilit pinabaliwala ang ingay at sinubukang matulog muli. Subalit hindi ako mapakali at ang sakit ng ulo ko ay lumalala. Sa paggising ko ng gabing iyon, narinig ko ang tunog ng may kumakain sa ibaba. Bumaba ako at nakita ang kalahating kinain na pagkain sa mesa. Sino ang kumain nito? Tanong ko sa aking sarili. Sinuri ko ang paligid ngunit wala akong ibang tao na nakita. Nilock ko ang pinto mula sa labas. Sinigurado kong wala nang makakapasok. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Nung sinubukan kong tawagan ang pulisya, patay ang linya ng telepono. Hinanap ko ang buong paligid pero wala akong natagpo ang tao. Sinubukan ko ring gamitin ang cellphone ko pero wala ring signal. Pagbalik ko sa bahay, nakita kong bukas ang front door. Pumasok ako at nagulat sa aking nakita. Sina Shirley, Carlos at Cecilia ay naroon. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko naguguluhan at natatakot. Hindi sila sumagot agad. Tumingin sila sa isa't isa na may hindi maipaliwanag na pagkakaintindihan. Si Shirley ay abala sa isang ritual, si Carlos ay tahimik at mapagmasid at si Cecilia ay tila hindi mapakali. Makmak, kailangan mong malaman ang katotohanan, sabi ni Carlos, seryosong nakatingin sa akin. Ang mga kaibigan ko ay may itinatagong lihim. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumalala. Nakipag-usap si Carlos sa akin at ipinahayag na siya ay isang medium. Medium? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala. Makmak, wala ka na sa mundo ng mga buhay. Sabi ni Carlos, ang mga mata niya ay puno ng awa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Aalagaan namin ang bahay mo. Dagdag ni Cecilia, hinahawakan ang kamay ko. Habang lumilinaw sa akin ang isang maliwanag na liwanag at isang magandang tono, napagtanto ko na tama sila. Ako ay wala na sa mundo ng mga buhay. Paano ito nangyari? Tanong ko, ngunit alam kong wala nang sagot na makakapagpabago sa katotohanan. Ang liwanag ay lalong lumalapit, hinihikayat akong lumisan na. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ang aking kapalaran.
Nakita ko ang isang tunnel ng liwanag at naglakad patungo rito. Iniwan ko ang pisikal na mundo, nararamdaman ang ginhawa mula sa mga tunog at amoy ng isang masayang alaala kasama si Cecilia. Habang naglalakad, narinig ko ang mga boses ng mga mahal ko sa buhay. Parang inaakay nila ako patungo sa liwanag. Ang mga alaala ko ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ito na ang aking bagong kalagayan. Sabi ko sa sarili ko, tinatanggap ang aking kapalaran. Ang liwanag ay nagiging mas maliwanag at naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan na hindi ko pa naramdaman noon. Habang unti-unting naglalaho ako sa liwanag, dala ko ang kapanatagan na ang aking bahay at mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kamay. Sa aking paglisan, iniwan ko ang isang mundo na puno ng pagmamahal at alaala. Handa na akong harapin ang bagong simula sa kabilang buhay. Paalam, bulong ko habang tuluyan nang naglaho sa liwanag, dala ang pag-asa at kapayapaan sa aking puso. Mga kaibigan, ang kwento ni Makmak ay nagpapaalala sa atin na ang misteryo ng buhay at kamatayan ay laging nagtatago sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka may nagmamasid sa dilim.